Hello guys, so good day sa ating lahat. Meron tayo itong ipapakita na information sa mga merong Smart FI2. Ayan, so Android type siya. So connected siya via Bluetooth. Ayan o, nakalagay dyan Smart FI2. So ito kasi naka-open na. Okay, so pag naka-open na yung ating software, so makikita natin yung mga menu. So meron siyang pan-diagnose. So, pan-diagnose ng mga iba't ibang klase mga motor nakalagay dyan. Meron nakalagay na automatic or may nakalagay na manual. So, yun yung mga klase ng mga motor na kaya nating i-diagnose. Africa brand, Australia, North America, Europe, Asia. Asia, nandito yung Philippines. Ayan, so dami. Ayan, kasali tayo dyan sa Asia na yan. Dami niya, no? So, yan ang kaganda ng Smart FI2 guys. Kompleto na siya. Maganda dyan yung diagnostic. At meron siyang ABS check. Ayan o, kung ABS system. Kung mag-test tayo ng ABS, ayan. So, natetest niya yung mga kalagayan ng ABS mo, kung anong error. Ayan, pang Yamaha, pang Vespa, pang Piaggio, pang Honda. Okay? Ayan, may pang-bleed din siya ng bleeding ng ABS. Then, may remap tuning din siya. So, meron siyang pang Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, Vespa. Okay? Then pwede ka magtono din dito mismo sa mismong kanyang tablet, kapag tablet yung gamit natin. Okay? So Android type to. Yan. Kasi pag sa mga cellphone natin ginamit, wala siyang tuning via map. So ito merong map kapag ginamit natin ay tablet. So yung mga menu niyan, dami guys na pwedeng gawin dito sa Smart FI2. Meron siyang pang Smart Key, yon, para sa mga nawalan ng code. Yan. Or nawalan ng remote, or nagpalit ng ECU, nagpalit ng receiver. Meron tayong para sa Honda, Yamaha, Suzuki at Vespa, Piaggio. Okay, so ayan yung mga menu niya. Meron siyang list of motorcycle. Ayan, nakalagay kung anong motor ba yung kailangan nating keyless programming or retrieve code. Meron siya. Ayan. Then meron siyang battery tester, LED system. Yan yung mga iba na yan, simulation signal, at meron siyang check sensor. Yung check sensor yung ipapakita natin ngayon, yung para sa test ng injector at test ng CKP sensor. So may maganda siyang feature about dyan sa pagtetest ng mga sensor na yan. So meron tayo ditong mga kable. Itong cable yan yung para sa Honda ng mga all Honda na CKP. Ayan. So meron pang B1, B2, B3. And meron siyang para sa Yamaha. Ayan. Nakalagay naman yan sa cable niya. Ayan, may mga pangalan siya. CKP Hall, Yamaha. Alright, so meron siyang adapter, yung module, para dun sa sinasalpakan ng cable. Yung adapter na to. Then, meron tayong pan-test ng injector. Ayan. So, ngayon, buksan natin yung pinaka-menu niya. Okay guys, so i-click natin yung kanyang check sensor. Ayan. So pag-click natin dyan, so ito pala guys, nangangailangan siya ng wifi or internet or data. So kasi pag walang data, hindi siya mabubuksan yung pinaka-apps. Ito nakalagay dito sa Android natin. So sure natin pag nag-open tayo nito, malakas yung internet natin at data natin. Okay? So yan kasing tools natin na yun ay via Bluetooth and via internet. Ayan. Online siya. Okay. So meron tayong pagbukas natin ng CKP sensor o yung selection doon sa menu, may lalabas siya na check actuator. Ito para sa pag-check ng IEC, IAC valve, injector at yung ignition coil. Meron siya. Then meron siyang check sensor. Check sensor. Ayan. So pwede nating i-test dyan yung auto sensor kung good ba siya or bad na. TP, map, ECT, IAT, BSS, CKP, at saka yung WSS na yan. Okay guys, so ito, meron siyang dalawang klaseng pagdadiagnose. Yung isa, yung umaandar mismo yung motor, tinitingnan niya yung kalagayan ng sensor habang umaandar. At meron tayong pagtetest na yung wala sa motor yung yung sensor, kagaya nito naka-out sa motor, wala tayong motor dito. So yung mapapakita ko sa inyo ngayon, yung nakatanggal sa motor. Paano man natin malaman kung sira na ba yung CKP? Ito meron tayong pang Honda at Yamaha. At meron tayo ditong injector na ito MTRT brand at ito ay
original brand ng Honda. Okay. So, yun yung dalawang klase ng pagte-test ng kanyang or pag-check ng sensor. So, unahin natin i-test yung injector. Okay? So, unahin natin i-check itong kulay black. So, kailangan natin ditong module. Ayan, nakalagay naman dyan. May move-in injector. Ayan, nakalagay dyan. So, mamaya na CKP. Unahin natin to. At kailangan natin yung cable na kagaya nito. Ayan, kasi ito yung kasama sa Smart FI2 na nakuha namin. So ito yung kasama niya na adapter. So ang pangalan siguro nito ay AC parang nakalagay kasi dito sa kanyang mismong injector. Okay, ay hindi. Punta tayo dun sa check duct. Yan, injector mismo. Yan. Connect as pictured to measure injector coil resistance. Ayun guys. So, when done, click continue. So ito, ang kagandahan ng tools na to, kaya sinabi siyang smart, papakinggan mo lang yung sasabihin niya, susundan mo lang siya. So makikita natin yung kalagayan ng kanyang injector, yung ohms. Makikita natin dito kung good ba or bad. Kasi itong mga injector na to, meron siyang resistance, may mga tanso to sa loob na gumagalaw para siyempre magbigay siya ng pulse. Ayan, so nakalagay yung kable na kakailangan natin. Ngayon, nakalagay na cable dyan SC203. Pero nakalagay dito sa cable natin, yan, wala siya nakalagay na EC2, EC3. Ay, may tama yan. EC203. Wala siyang nakalagay, kaya tandaan nyo to guys, kung wala man tatak yung mabibili nyo. So ito yung gagamitin natin yung cable, yung may ganitong klase. At mayroong color code ng wire na ayan, yellow, red, black, and blue. Okay. So ngayon, ilalagay muna natin tong adapter, ayan, tong injector na to dito. Ipapasok natin sa dyan sa kanyang Smart FI2. Ayan. Ang supply lang natin ay battery. So kung wala naman kayong battery, meron tong kasamang adapter. Ito siya. Ayan. Yan yung gagamitin natin. 12 volts din to. Okay. So ngayon ilalagay mo natin yung kanyang module at yung wire. At yun ang sunod na makikita nyo guys. Okay guys. So yun. Sinalpa ko na yung pinaka module nya. Yung para sa injector. Then yung kanyang wire. Ayan. So nilagay ko na rin siya sa injector. Meron tong polarity guys. Yung may nakalagay dito na positive at negative. Ayan. Sa injector. Mababasa naman natin yung sa gilid nya. Ayan. Sa akin nakalagay dito sa gilid. Ayan o. Kita nyo yung positive. So yung positive yun yung blue. Then yung black yan yung negative. Ayan siya. Sasaksak natin siya ng ganyan. Okay. So pagkasaksak natin, i-click lang natin yung continue. Ayan. So processing data. Ayan guys oh. Nakita nyo. Resistance value is omega ohm 13.19. The injector works fine. Note. This is a method to determine the resistance inside the actuator. Do you want to continue checking the operation? Yan nyo guys. So, hindi mo na kailangan magsalita. Papaliwanag ko ba sa inyo ba na ay nakalagay na dyan. Yung ohms na ngayon ng ating injector ay 13.19 ohms. Sana mismo nag-calculate. Okay? So, at nakalagay dyan check. Pero, bago natin kinlik yon, tingnan nyo ang ohms na target natin. 9 to 15 ohms. So, ibig sabihin, around dyan, sa gamit ang tools natin na to, ayan na, hindi multitester gamit natin na, siya mismo yung nakadetect na pasok siya doon, ayan o, 9 to 15. Ayan. So, pumasok naman siya 13.19. Okay, so, ibig sabihin, at lumabas yung check, ibig sabihin, good yung injector na to. Okay, so ngayon, papakita ko naman sa inyo, ano ba yung result kapag yun ang ginamit natin. Kasi yun may damage yun eh. Ito good. Tingnan natin naman yung result ng may damage ko. Ano yung sasabihin doon sa screen. Okay? Okay guys, so sinalpa ko na yung may sira. I-back lang natin to. Ayan, back natin. Ngayon, i-continue ulit natin. Ayan, tingnan natin magiging result. Nakita nyo guys? The injector is damaged or mishandled. Please check again. Okay, naka-X siya. Ayan, nakasalpak siya. Naka-power yung ating tools. Then, exit. Ayan, nakalagay damage show. So, kahit ulitin nyo pa siya, ayan,
bad talaga sinasabi niya. Ayan o, meron siyang damage. Okay? So, ganun lang guys pag magte-test tayo ng injector. Ayan. The injector is damaged or mishandled. Please check again. Alright, so okay na tayo sa injector. Ayan guys, so, walang kahirap-hirap pag gamit natin yung Smart FI2. Okay? Yan, sa mga may inquiry about sa ating Smart FI2, direct message lang kayo para masagot namin yung mga katanungan nyo. Okay? So, doon naman tayo ngayon sa pagtetest ng CK Pay. Alright. Walang nagsimula na magaling agad. Kailangan masusing isip at pag-aaral. Calculation ay pwede, copy paste ay pwede, pero mas maigi ang nakakaintindi. Natuno